So, hello everyone. So, di ba last 2 weeks ata or ganun, natigil tong routine na to yung pa mag-jogging or yung mag-workout or mag-gym ganun. So, ngayon parang okay na yung katawan ko. Kailangan ko bumalik sa ganito kasi nga, pag dito sa abroad guys, pag hindi mo to ginagawa or hindi ka busy tapos lagi ka na magmukmok sa kwarto mo or parang iniisip mo to ganyan, ay naku, baka kayo isa sa mga tao yung magsisipan ng lata or mag-ano na mamulot ng mga basura. Kaya pag nasa abroad ka guys, pipiliin mo talaga or hanap ka ng way kung paano ka sasaya or paano maano yung oras mo. Alis mo yung mga iniisip mo sa Pinas. Kung kayo ay may mahal sa buhay, nasa malayo or nasa abroad, guys, please isipin yung kontakin or kumustahin. Hindi porket masaya sila sa social media or sa Facebook, ganun. Isipin nyo din na ay okay lang pala yung estado niya sa buhay ngayon. Syempre, hindi namin ipapakita or sa akin, hindi ko ipapakita kung ano yung emotional or yung sad feelings ko. Pero siguro nung last week, yung pagkaano ko sa papa ko, syempre, sobrang lala nun eh. Tapos malayo ako. Wala akong paraan or wala akong hindi ako makawi. So, yung ginawa ko is mag-emote sa Facebook or yung mag-ano kasi wala talaga. Tapos mag-iyak-iyak na lang. Pero, yun nga, kailangan natin tanggapin or hanggang sa unti-unti ko na natatanggap kasi nga hirap na pala yung buhay natin. So sobrang saya ko na din kasi nga umabot ng ilang atake yung papa ko. Pero syempre namimiss. Wala din naman ako magagawa kasi hiram lang yung buhay natin. So, hanggang sa unti-unti ko na natatanggap instead of iiyak or magmukmok. So gumawa ko ng way kung paano ko lilibangin yung oras kong free. Tapos yun to yung ginagawa ko ulit na magpaka-busy or magpaka-ano sa oras ko para hindi ako babalik sa ganung sitwasyon. Kasi wala din ako magagawa eh. Hindi ko na din yung may babalik. So, mas kailangan pa pala ako ng pamilya ko kasi dito sila kukuha ng lakas sa akin. Kasi pag ako yung manghihina, paano na lahat? Paano na yung mga pangako? Paano yung mga pangarap ko? So, ngayon, parang binabawi at pinapalakas ko yung sarili ko. Pero ang dami kong narealize sa buhay. Yung akala ko dati yun yung pinaka-worst na problema ko nung sa Pinas pa lang ako. Pero hindi pa pala. Kaya pala binigay yun sa akin na kaya kong solusyonan yun. Kasi nga, pagdating ko dito sa abroad, may malaki palang ibibigay pa sa akin na problema na kaya ko pang solusyonan. So parang, ito pala yung rason kung bakit ako mas matapang pa sa ganyan. Kasi may mas malaki palang problema na ibibigay sa akin o ipapaharap sa akin. Pero dumating ako sa point na nawalan ako ng gana sa lahat. Yung makipag-usap o makipaghalubelo. Kasi parang ako na, pagod na ako. Paano na? Parang yung naging useless lang yung pagsisikap ko. Pero unti-unti ko natatanggap. Unti-unti ko na-realize na, sige, kaya pala. Kasi dumating ako sa point na pagbukas ko palang pinto, tumutulo na yung luha ko. Bakit ganun? Ginawa ko naman. Bakit naging mabait naman ako? Pero bakit ang balik ay ganito? Kaya parang nag-question ako sa sarili ko. Wala akong magagawa kasi kailangan ko palang lumaban. Kailangan pa pala ako ng pamilya ko. Kaya binabalikan ko yung mga pinagkabisihan ko, lalo yung pag-jogging, pag-workout, o yung pag-edit ng mga videos. Kaya parang unti-unting nawawalan na ako ng time para mag-emote, magmukmuk. Parang ini-enjoy ko na yung sarili ko. At least wala akong tinatapakan, wala akong inistorbong ibang tao. Kaya sobrang din ako sa sarili ko. Kasi nga, parang ang tapang, sobrang tapang. Sobrang at age of 25, parang ang dami ko na natutunan sa buhay. Kaya sa mga balak mag-abroad, dapat ihanda nyo yung sarili nyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Dapat pumunta kayo or mag-abroad kayo, tatagan nyo pa. Kung malakas kayo sa Pinas, dapat lakasan nyo pa yung loob nyo dito. Kailangan nyo pa talaga kasi wala kang ibang kakampi dito sa abroad, kundi yung sarili mo lang.